Nung unang araw ng maina matapos kong ilibing ang aking asawa, sinabi sa akin ng sarili kong nga anak, Inay, may espesyal kaming regalo para sa iyo, sa paraang gusto ni Itay. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang empire nung tiniis ko sa lubngang 30 taon ay hindi naktapos sa pagkamatay ng aking asawa. Ito ay magpapatuloy sa mas malupit na paraan sa pamamagitan mismo nga halimaw na isinilang ko. Ito ay isang totong kwento tungkol sa pamanangang karahasan. Tungkol sa mga hindi nakikitang tanikala na naipasamula sa ama patungo sa anak, at tungkol sa isang ina na kinailangang wasakin ang kanyang pamilya upang mailigtas ito. Kung nakikinig ka mula sa anumang bahaging mundo, mangyaring mag-iwan ng komento at mag-subscribe dahil may mga katotohanang kailangang sabihin kahit na yumanik ito sa iyong mga paniniwala. May makwento, gaano man kasakit, na dapat isalaysay. Ngunit bago ako dumating sa bahaging iyon, kailangan kong balikan ang nakaraan upang maunawaan ninyo kung paano ako napunta rito. Ipinanganak ako noong 1953 sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at may bubong na yero na maingay kapag malakas ang ulan. Ang aking ama, si Mang Cardo, ay nagtatrabaho sa isang tubuhan. Nagtatrabaho siya sa bukit buong araw at umuwing magaspang ang magakamay, ngunit lagi siyang may dalang isang pirasong panutsa na binibili niya sa tindahan ni Mang Pedring. Ang aking ina, si Aling Rosa, ang nag-alaga sa akin at sa aking 3 kapatid na lalaki. Si Roberto, ang panganay. Si David, ang gitna. At ako, ang nag-iisang babay, hanggang sa isilang ang bunso kong kapatid na si Samuel nung ako'y 8 taong gulang. Ang aming bahay sa isang baryo sa Tarlac ay nasa gilid ngang isang daang lupa. 2 lang ang silid tulugan nito. Isa para sa aking mga magulang, at isa kung saan kaming 4 na magkakapatid ay natutulok sa 2 banig na dayami sa sahig. Ang kusina ay may kalangde kahoy na sinisindihan ni Inay habang madilim pa para magtimpla ang kapa. Ang banyo ay isang maliit na kubeta sa labas at naliligo kami gamit ang tabo na may tubig na pinainit sa takure. Samgagabing taglamig na medyo malamig sa aming probinsya. Nagpapainit si Inay ng mga bote na may mainit na tubig at binabalot sa tela para ilagay sa aming mga paa bago matulog. Nagigaysing kami sa tilaok ng atandang. Ang aking makapatid na lalaki ay tumutulong sa mga gawain sa bukit habang ako ay naiwan kay Inay upang matutong magsaing, maglaba sa batis, at mag-alaga ng gulayan. Lagi niyang sinasabi, Elena, kailangang matutong ng isang babay ng lahat ng bagay dahil ang buhay ay hindi nagbibigay ng pahinga. At totoo ngang hindi. Habang ang nga mayayamang babay sa bayan ay nag-aral sa paaralan na may magagandang uniforme, hanggang 3 baitang lang ang naabot ko. Pagkatapos nun, puro trabaho na sa bahay mula pagsikat hanggang paglubo nga araw. Tuwing linggo ngang hapon, pagkatapos ngang misa sa maliit na simbahan ni San Jose, naglalaro kami sa bakuran. Gusto kong maglaro ng piko kasama ang mga kaibigan kong sina Emily, Hannah at Sofia. Kumakanta kami ng bahay kubo hanggang sa lumubog ang araw. Ang kapatid kong si David ang pinakamagaling maglaro ngang sipa at laging nananalo laban sa ibang mabatang lalaki. Si Roberto naman ay mas gustong maglagay ngang bitak para manghuli nga maliliit na ibon na nagpapasakit sa aking puso dahil mahal ko ang nga maliliit na nilalang. Sa panahong ito, siguro nga 9 taong gulang ako, nagsimula kong mapansin kung gaano kaiba ang trato sa mga lalaki at babae sa aming pamilya. Kapag may piyesta sa baryo o may okasyon tulad ng binyagan, si Itay at ang aking mga kapatid ay maaring manatili sa labas hanggang gabi, umiinom at nakwekwentuhan. Si Inay at ako ay kailangang umuwi ng maaga upang ihanda ang lahat para sa susunod na araw. Ang babaeng nasa kalye papaglampas nga 8:00 ay hindi na disente, sabi nga aking ama na may tingin na hindi tumatanggap ngang pagtutol. Naalala ko isang beses na hindi ko nalabhan ang puting polo ni Itay para sa linggo. Umuwi siya, tiningnan ang madilaw na mansa sa kwelyo, at itinaas ang kanyang kamay para sampalin ako. Humarang si Inay, sinalo ang sampal para sa akin, at kalaunan, sa lihim, tinuruan akong gumamit ngang tina sa huling banlaw para mas pumuti ang nga damit. Ganito ang paggawa niyan, anak. Ayaw ngang galalaki ngang maruming damit, paliwanag niya, habang namumula pa ang kanyang muha mula sa sampal. Mga mahal, kakaiba pakinggan, hindi ba? Ngayon ko,
Naiintindihan na hindi ako tinuturuan ng aking ina na maging alipin. Tinuturuan niya ako kung paano mabuhay sa mundong kanyang kinagisnan. Ito ay isang masakit na aral at sa kasamaang palad, isang napaka-epektibong aral. Sa paaralan, ang guro kong si Ginang Reyes ay istrikto ngunit makatarungan. Nahuli niya akong nagdo-drawing sa halip na gawin ang aking multiplication tables at sa halip na parusahan ako, binigyan niya ako ng isang maliit na sketchbook. Bata, may talento ka. Sayang at masasayang lang iyan. Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin noon, ngunit ngayon ay alam ko na. Nakita niya ang aking hinaharap bago ko pa man ito maisip. Mag-asawa ng bata, makakaroon ng gaanak, magtatrabaho sa bukit, at ulitin ang buhay ng aking ina. Sa edad na 12, unang beses akong nakaroon ng regla. Ipinaliwanag ni inay ang mabagay-babay sa akin ng pabulong na parabang ito ay isang kahiyahiyang lihim. Tinuruan niya akong gumamit ng mga pasador na tela na siya mismo ang naktahi at kung paano ito laban ng palihim. Bakit? Dahil hindi maaring makita ngang lalaki ang mga pribadong bagay na ito. Mula noon, nagsimulang mag-iba ang tingin sa akin ng aking mga kapatid. Hindi na ako maaring lumanggoy sa ilog Pampanga kasama sila o umupo ng nakabukaka o makipag-usap sa mga lalaki pagkatapos na misa. Sa panahong iyon din, isang malaking kumpanya ng konstruksyon ang dumating sa aming lugar at nagsimulang kumuha ng lokal na kalalakihan. Iniwan ng aking ama ang tubuhan at nagtrabaho sa construction site. Medyo lumaki ang kanyang kita, ngunit nagsimula siyang umuwi na mas maraming stress. Nagrereklamo tungkol sa amo, sa mahirap na trabaho, sa kapatas na laging nakabantay sa kanya. At kapag siya ay stress, mas mabuti para sa lahat na manahimik dahil anumang maliit na bagay ay dahilan para siya ay sumabog. Laging sinasabi ni, Inay, Elena, paguwing ang iyong ama, mahanda ka ngang isang palangganang may maligamgam na tubig para sa kanyang ngapa at isang baso ngang ginebra. Ang pagod na lalaki ay madaling magalit, at ang matalinong babae ay alam kung paano siya paamuin. Sumunod ako, iniisip na iyon ang tamang paraan. Hindi ko alam na natututo ako nga aral na balang araw ay magdudulot sa akin ng malaking kapahamakan. At ganun nagpatuloy ang aking pagkabata sa aming baryo. Sa pagitan ngang trabaho sa bukit, ilang laro, simbahan tuwing linggo, at mga turong ang aking ina kung paano maging isang mabuting babay, nangangarap akong makaroon ng mas magandang buhay, marahil sa malaking lungsod, malayo sa kahirapan. Hindi ko alam na ang pangarap na iyon ay magdadala sa akin diretso sa bitak na inihanda ng tadhana. Nang ako'y 13 noong 1966, nakpasya si Itay na subukan ang buhay sa isang mas malaking lungsod. Ang construction site kung saan siya nagtatrabaho ay biglang nagsara, na nag-iwan sa maraming pamilya sa aming baryo na walang kabuhayan. Isang malayong pinsan niya ang nagsabi sa kanya tungkol sa mga oportunidad sa lungsod ng Angeles, isa ring siyudad ngunit mas malaki, kung saan maraming itinatayong gusali at nangangailangan ng malalakas na kalalakihan. Inimpake namin ang aming ilang gamit sa 2 baon na kahoy at naglakbay kami ng halos isang buong araw sa isang truck ng kargamento. Nakaupo sa ibabaw ng aming mga muebles. Ang aming bagong bahay sa Angeles ay medyo mas maganda kaysa sa dati. Mayroon itong kuryente, isang bagay na halos hindi namin kilala sa probinsya. Ito ay isang masikip na bahay sa isang makitid na eskinita, ngunit kahit papaano ay may banyo kami sa loop, na ay tinuturing ni inay na isang tunay na luho. Ang sahig ay samantado, malamig sa mga umagang taglamig, at ang mga pader ay may mga mansang ang halumigmig na bumubuong ang mga kakaibang hugis na nagbibigay sa akin ng bangungot. Nakakuha si Itay ng trabaho sa isang kumpanya ng konstruksyon bilang katulong ng mason. Si Roberto, ang panganay kong kapatid, na 17 na, ay nagtrabaho rin sa mga construction site. Si David ay nakakuha ng trabaho bilang tagahatid ng tinapay para sa isang panaderya, at ako ay nagsimulang tumulong kay inay na maglaba para sa ibang tao. Gumigising kami ng alas 5 umaga para kunin ang mga bikis ng maruruming damit mula sa mayayamang pamilya sa bayan at ginugugol ang buong araw sa pakusot, paglalaba at pamamalansa. Sa panahong ito ko nakilala si Ricardo de Leon. Siya ay isang kapatas sa kumpanya ng konstruksyon kung saan nagtatrabaho ang aking ama.
Siya ay 28 taong gulang. Itinuturing na isang lalaking may posisyon at respeto sa lungsod. Matangkat, may tim ang buhok, may mayos na bigote, at madilim na mga mata na tila tumatagos sa iyo. Lagi niyang sinusundo si Itay para sa trabaho sa kaingang isang berdeng jeep na binili niya mula sa surplus ng army. At tuwing nakikita niya akong nagsasampay ng damit sa likod bahay, binabagalan niya ang takbo at pinapanood ako. Isang linggo pagkatapos ng misa, dumating siya sa aming bahay na may dalang regalo para sa aking ama. Isang botang magandang klase nga alak. Naupo sila at nausap sa sala habang ako ay pinagsisilbi ni inay ngang kape at biskwit. Naalala ko ang paraan ng pagtingin sa akin ni Ricardo, sinusundan ang bawat galaw ko sa silid. Pagkatapos ng ilang pagbisitang ganon, sa wakas ay kinausap niya ang aking ama. Mang Cardo, may gusto po ako sa anak ninyo. Nais ko po sanang hingin ang kanyang kamay para manligaw. Si Itay, na medyo lasing na sa alak, ay tumawa at sumagot, pero bata pa si Elena. Ricky, hindi pa nga siya 14. Hindi na tinak si Ricardo. Taining na niya ako nga matang iyon na nakpanginig sa akin at sinabi ang isang bagay na ang tunay na kahulugan ay maunawaan ko lamang pagkalipas ng maraming taon. Maagang nagdadalaga ang mga babaeng probinsyana. Mang Cardo, at mas gusto kong palakihin sila sa paraan ko. Ang nga salitang iyon ay nanatili sa hangin. Hindi ba? Isang nakakakilabot na pahayag ng intensyon. Hindi gaanong isang alok, kundi isang deklarasyon ng pag-ari. Para sa batang si Elena, ito ang sandali kung saan ang kanyang hinaharap ay napagpasyahan para sa kanya at maisip mo kung mayroon bang tunay na nakaunawa sa panganib na kanyang kinaroroonan. Nang gabing iyon, narinig kong nagtatalo ang aking magulang sa kanilang silid. Akala ni ina ay masyado pa akong bata, na dapat ay tapusin ko muna kahit ang elementarya bago maisip tungkol sa pag-asawa. Ngunit iginiit ni Itay na ito ay isang natatanging pagkakataon, isang lalaking may matatag na trabaho, sariling bahay, walang bisyo maliban sa paminsan-minsang sigarilyo, isa siyang magandang partido na higit pa sa maaring asahan ni Elena. Sabi niya, kung hindi natin ito tatanggapin, magiging katulong lang siya o mas masahol pa. Parang ipinagbiling ng sarili kong ama ang kanyang anak, hindi ba? Ngunit sa kanyang isipan, na nakakulong sa kahirapan na iyon, ito ang tanging paraan para makatakas ako sa buhay ngang isang utusan. Pinili niya para sa akin ang isang ginintuang hawla, hindi alam na ang hawla ay mas masahol pa kaysa sa kahirapang aming iniwan. 2 linggo pagkatapos, opisyal na akong naging kasintahan ni Ricardo de Leon, wala akong pagpipilian, walang boses sa desisyon. Binigyan akong isang manipis na gintong singsing na napakalaki kaya't nahuhulog sa aking daliri at inutusan akong tawagin siyang sir kapag kami ay nasa publiko. Ang panliligaw ay may kasamang bantay. Laging nasa sala kasama ang aking magulang sa malapit. Nagdadala si Ricardo ng regalo hindi lang para sa akin kundi para sa buong pamilya. Isang bagong radyo, tela para makagawa si inay ng bestida. Kahit isang bisikleta para kay Samuel, ang bunso kong kapatid. Ngunit mayroong kakaiba sa paraan ng kanyang pagsasalita sa akin kapag walang nakatingin. Kapag kasal na tayo, tuturuan kita kung paano maging isang tunay na babae. Bulong niya. Habang hawak ang aking pulso ng mahigpit na nag-iwan ng marka. Walang pakikipagsismisan sa mga kapitbahay o paglalakat ng pakendeng-kendeng sa kalye. Ang asawa ko ay may kompostura. Naalala ko isang araw na nakaupo kami sa beranda at dumating ang pinsan kong si Ethan para bumisita. Kaedad ko siya at lumaki kaming magkasama sa probinsya. Nang makita kami ni Ricardo na nagtatawanan sa isang simpleng biro, nagbago ang kanyang mukha. Wala siyang sinabi noon, ngunit nang umalis si Ethan, pinisil niya ang aking braso nang napakahigpit na nakaroon akong limang-lilang pasamula sa kanyang madaliri. Ayokong makita kang tumatawang ganyan ka sa mga ibang lalaki. Naintindihan mo? Tumango ako, nilulunok ang aking mga luha. Nang sabihin ko ito sa aking ina, bumuntong hininga lang siya at sinabing, nagseselos ang nga lalaki, anak, dahil iyan sa gusto kaniya. Pero mag-ingat ka na huwag siyang galitin. At ganun lang, ang taong dapat sanay naging tagapagtanggol ko ay nagbigay sa akin ng isang manual para mabuhay sa isang bilangguan na hindi ko panaunawaan. Ang masakit na payong ito ay umaling-aungaw sa buhay ni
Elena sa loop ng maraming dekada. Tingnan natin kung paano naganap ang maaral na ito sa gabi ng kanyang kasal. Ang kasal ay itinakda isang araw pagkatapos ng aking 15 kaarawan. Wala akong pinapangarap na debut party, isang simpleng cake lang pagkatapos ng seremonya sa simbahan. Ang aking bestida ay tinahi ng aking ina mula sa isang simpleng puting tela na walang burda at puntas na nakikita ko sa mga magasin. Ayaw ni Ricardo ang karangyaan. Sabi niya, ang mahalaga ay mag-ipon para sa aming kinabukasan. Bago ang kasal, kinausap ako ng aking ina para bigyang payo. Naupo siya sa gilid ng kama kung saan ako natutulog kasama ang aking mga kapatid at sa mahinang boses ay sinabi, Elena, bukas ay magiging isang babaeng may asawa ka na. Ang nangyayari sa pagitan ng mag-asawa sa kama ay tungkulin ng asawa. Minsan masakit, minsan hindi comfortable. Ngunit kailangan mong tiisin ito ng tahimik. Huwag na huwag kang tatanggi sa iyong asawa. Ang lalaking tinatanggihan ng asawa ay maghahanap nito sa iba. At huwag mong pansinin kung medyo magaspang siya. Hindi kayang kontrolin ng nga lalaki ang kanilang kalikasan. Hindi ko lubos na naunawaan ang ibig niyang sabihin. Sa klaseng katekismo, sinabi ng pari na ang sakramento ng matrimonyo ay isang banal na pagsasama na binasbasan ng Diyos, hindi niya binanggit ang sakit o pagdurusa. Sa aking isip bata, iniisip ko pa rin na ang pag-asawa ay tulad sa mga soap opera, isang gwapo at mabait na lalaki, isang maayos na bahay, marahil mga masasayang anak na naglalaro sa bakuran. Ang katotohanan ay ibang-iba. Ang aming honeymoon ay sa silitulugan ng bahay ni Ricardo, kung saan ako lumipat kasama ang aking nag-iisang maleta ng damit. Ang unang gabi ay isang bangungot na hindi ko magagawang ilarawan ng detalyado, ngunit nagising ako kinabukasan na parang hindi na sa akin ang aking katawan. Lihim akong umiyak sa banyo habang si Ricardo ay nagtitimplang kape, sumisipol na parang walang nangyari. Ang inosenteng batang Elena na nangarap ngang isang kasal tulad sa mapelikula ay namatay ng gabing iyon. Mga mahal, ang taong lumabas sa banyo kinabukasan ay ibang tao na. Isang taong natututong itago ang kanyang ngaluha at mabasak ng tahimik. Ito ay isang nakakadurok na pagbabago. Hindi ba? Ang sandali kung saan ang diwa ang isang dalaga ay nasira at pinalitan ang katahimikan ang isang nakaligtas. Ito ay unang gabi pa lamang isang buhay na puno nga patakaran at pagtatama, at ang simulang isang buhay sa loob ng isang hawla. Mula ngayon, hindi ka na magsusuot ng pantalon? Anunsyo niya habang kumakain kami. Mga bestida lang na hanggang sa ibaba ang tuhod at kailangang pagupitan ang buhok mo. Ayokong magmukhang artista ang asawa ko. Simula pa lang iyon ng walang katapusang listahan ng nga patakaran. Hindi ako maraging mag-lipstick. Hindi marang makinig sa malakas na musika. Hindi maraging makipagtsismisan sa mga kapitbahay sa bintana. Hindi maraging lumabas makisa kahit na para mamili. Ang aking mundo, na maliit na, ay lalong lumit hanggang sa makasya na lamang salop ng bahay na iyon. Ang aking nga magulang at kapatid ay bumibisita tuwing linggo. Tinitignan ako ni inay na may halong paalala at paksuko, ngunit hindi niya kailanman tinanong kung ano talaga ang kalagayan ko. Sa tingin ko ay natatakot siya sa sagot. Si Itay at si Ricardo ay uminom at nag-usap tungkol sa basketball at politika na parang normal ang lahat. Walang nakapansin o nakunwaring hindi napansin kapag lumalabas akong may benda sa braso o mas makapal na makeup para itago ang marka sa aking mukha. Nadulas siya sa hagdan, paliwanag ni Ricardo, tumatawa. Lampahin kasi itong asawa ko. Sa edad na 16, nabuntis ako sa aking unang anak. Hindi nagpabuti sa aking sitwasyon ang pagbubuntis. Sa halip, lalo pang naging kontrolado si Ricardo, inaakusahan akong ginagamit ang aking tiyan bilang dahilan para hindi tuparin ang aking matungkulin bilang asawa. Nang irekomenda ng doktor ang betres sa huling trimester dahil sa ilang pagdurugo, tinawag niya akong tamat at walang silbi, tulad ng nanay mo. Si Jose ay isinilang noong 1970, isang malusok na batang lalaki na agad nakpakita na mayroon siyang ugalingang niyang ama. Pagkalipas ngang isang taon at kalahati, dumating si Miguel at noong 1975, kinumpleto ang aming pamilya. Isinilang si Danilo. 3 anak na lalaki ang ipinagmamalaki ni Ricardo,
na sinisiguradong ipakita sa lahat kung gaano kalakas at katapang ang kanyang matagapakmana. Nagpapalaki ako nga tunay na lalaki, hindi nga bakla, sabi niya kapag tinuturuan ang nga bata, na maliliit pa, na sumuntok sa hangin. Ang babae ay kailangan ng isang sampal paminsan-minsan para hindi lumaki ang ulo, at ang mga bata ay tumatawa. Iniisip na nakakatuwa ito, nang hindi naunawaan ang kasamaan sa likod ng mga salitang iyon, o marahil ay naunawaan ito ng lubusan. Lumipas ang mataon at lumaki ang aking mga anak na kawangis ng kanilang ama. Sinigurado ni Ricardo na turuan ang mabata na maging lalaki. Ayon sa kanya, nangangahulugan ito ng pagtuturo sa kanila na ang pag-iyak ay para sa mga babae, na ang damdamin ay kahinaan, at na ang nga babae ay kailangang paamuin. Ilang beses ko siyang narinig na sinabi sa hapakainan, tingnan ninyo kung gaano kasunurin ang nanay ninyo. Ganyan dapat ang mga asawa ninyo kapag lumaki na kayo. Nang si Jose ay 8 taong gulang, sinimulan siyang hikayatin ni Ricardo na ituwid ako kapag may nagawa akong mali. Sige, anak. Ipakita mo sa nanay mo kung sino ang boss. Sampalin mo siya ng bahagya dahil natapunan niya ng kape ang mantel. At ang aking anak, na nais ang pag-aprobang kanyang ama, ay sasampalin ang aking braso habang si Ricardo ay tumatawa ng may pakmamalaki. Ito ay isang napakagambalang sandali. Makikita mo ang lason ng pang-abuso na kumakalat sa susunod na henerasyon. Binabaluktot ang pangangailangan ng isang bata para sa pagmamahal ng ama sa isang gawangang kalupitan. Ang isang tribleng aral na ito ay makakaroon nga kahihinatnan na babagaba kay Elena sa buong buhay niya. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang makita ang mga matangang aking ibang mga anak, sina Miguel at Danilo, na nagniningning sa pahanga sa kanilang nakatatandang kapatid. Ang aming bahay ay naging isang paralan ng karahasan, kung saan si Ricardo, ang guro at ang aking mga anak ang masisipak na mag-aral. Ang telebisyon na binili niya noong 1980, isang luho na ilan lang sa kapitbahayan ang mayroon, ay maari lamang buksan para sa balita at basketball. Yang masop opera na yan ay nagtuturo lang sa mga babay ng kalaswaan, sabi niya. Kahit na naglalakbay siya para sa trabaho, sinusunod ng mga bata ang mga patakaran. Sabi ni Itay, bawal kang manood ng TV? Nay, sa bahay, mas mababa pa ako sa isang katulong. Ang makatulong man lang ay may sahot at maaring umalis sa pagtatapos ng araw. Nagluluto ako, naglalaba, namamalansa, naglilinis, nag-aalaga ng hardin, nagtatahing damit ng mabata, at kailangan pa ring maging perpektong ayos kapag umuwi si Ricardo mula sa trabaho. Isang hiblangang buhok na wala sa lugar, isang butones na hindi mayos ang pagkakatahi sa kanyang polo, isang mansa sa kanyang tasang kape. Anuman ay dahilan para sa tinatawag niyang pagtatama. Ang mataw sa kapitbahayan ay nakunwaring hindi nakikita, hindi naririnig. Kapag pumupunta ako sa misang linggo na may pasa sa mata, umiwas ang tingin ang nga babay. Binabating ang nga lalaki si Ricardo ng may paggalang. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang inhenyero na sa kumpanyang konstruksyon, isang posisyon na nakuha niya sa pag-aral sa gabi. Isa siyang kwentong tagumpay. Isang magandang bahay, isang respetadong pamilya. Minsan noong 1983, naglakas loob ako at pumunta sa istasyon ng pulis ng mabali ni Ricardo ang aking braso sa isang pagtatalo tungkol sa mababang grado ni Danilo sa paaralan. Nakita ng bata ang buong pangyayari. Si Jose ay 13, si Miguel ay 11, at ang maliit na si Danilo ay 8 lamang. Si Kapitan de los Santos ay isang mabuting kaibigan ni Ricardo, ang ninongang aking si Miguel. Tiningnan niya, ako na may halong inis at pagamak. Mrs., ang problema ng maasawa, sa bahay inaayos. Anong gusto mo? Sirain ang pamilya mo. Iwan ang maanak mo na walang ama. Umuwi ka na at maging mas mabuting asawa. At hindi mangyayari ang mabagay na ito. Nararamdaman mo ba ang bigat ng paksara ng pintong iyon? Kapag ang batas mismo ay kumakampi sa ng abuso, saan pa pupunta ang isang tao? Sa sandaling ito, si Elena ay tunay na nag-iisa, nakakulong sa loob ng 4 na sulok ng kanyang tahanan na walang pag-asang makatakas. Kita ninyo, mga mahal, kahit ang huling pinto, ang pintong hustisya, ay isinara sa aking mukha. Sa sandaling iyon,
Naunawaan ko na ako ay lubos na nag-iisa. Ang sakit ng isang babae sa loob ng kanyang sariling apat na pader ay walang halaga sa kanila. Umuwi akong wasak na wasak. Ang aking braso ay kumikirot sa loob ng pansamantalang cast. Hinihintay ako ni Ricardo sa sala. Isang sinturon na nakapulupot sa kanyang kamay. Hindi ko na kailangang sabihin sa inyo kung ano ang sumunod na nangyari. Ang pinakamasakit sa lahat, gayunpaman, ay ang makita ang aking maanak na nanonood. Natututo na ganito ang pagtrato sa isang rebeldeng babay. Noong 1987, nakatanggap si Ricardo ngalok na magtrabaho para sa isang mas malaking kumpanya ng konstruksyon sa Maynila. Ito ay isang mahalagang posisyon na may mas magandang sahod at isang bahay na ibinigay ng kumpanya. Inimpake namin ang lahat at lumipat. Si Jose, na 17 na, ay galit na galit sa pag-alis sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang paaralan, sa kanyang kasintahan. Sinisinian ko sa paglipat na para bang mayroon akong kapangyarihang magdesisyon. Bakit hindi mo kinumbinsi si Itay na manatili? Ang galing mo lang naman ay sumang-ayon sa lahat ng gusto niya. Ang aming bahay sa Maynila ay mas malaki sa isang middle class na subdivision na may hardin sa harap at likod. Ang nga kapitbahay ay mas malayo, bawat isa ay may sariling buhay. Nangangahulugan ito nga mas kaunting mga matang mapanuri, mas kaunting mga tanong tungkol sa mga pasa, mas kaunting mga saksi. Sa Maynila, si Ricardo ay nagsusuot ng kurbata at may hawak na posisyon sa pamamahala. Mayroon siyang imaheng dapat pangalagaan, kaya't nagbago ang karahasan. Naging mas kalkulado, hindi gaanong padalos-dalos, ngunit hindi rin gaanong nakakasira. Ang mabata ay nag-aral sa magagandang paralan. Iginiit ni Ricardo na mag-aral sila, na maging isang tao sa buhay, hindi isang walang kwentang tulad ng kanilang lolo. Pinili ni Jose na mag-aral ng engineering tulad ng kanyang ama. Nagpasya si Miguel na pumasok sa business administration. Si Danilo, na laging mas tahimik, ay napunta sa accounting. Lahat sila ay nag-aral at nagtrabaho. Hindi kinunsinti ni Ricardo ang pagiging tamad. Sinubukan kong makakuha ng trabaho sa isang tindahan ng damit malapit sa bahay. Sa isang maikling sandali, nangarap akong kaunting kalayaan ng pagkakaroon ng sariling pera, marahil ay lihim na iniipon ito para sa isang araw, hindi ko man lang alam para saan. Marahil para lang maramdaman na mayroon akong nga pagpipilian. Nalaman ni Ricardo nang makita niya ang job application na lihim kong pinunan. Nababalik ka na ba? Ang asawa ko ay hindi nagtatrabaho. Ano ang isipin ng mga tao? Na hindi ko kayang suportahan ang aking pamilya? Na ang aking asawa ay kailangang yumuko sa pagtatrabaho sa likod ng isang counter? Pinunit niya ang papel sa maliliit na piraso sa harap ko at inihagis sa aking mukha. Nang gabing iyon, tahimik kaming nahapunan. Ang tensyon ay napakakapal na parang mahirap huminga. Pagkatapos matulog ng mga bata, tinuruan niya akong huwag ng subukang maging kapantay ng isang lalaki. Dumating ang dekada 90 at kasama nito ang ilang pagbabago sa mundo. Sa telebisyon, nagsimula silang magsalita tungkol sa mga karapatan ng kababaihan, tungkol sa karahasan sa tahanan. May mga ulat, mga numero ngang telepono para sa mga hotline, ngunit sa aming bahay, tila tumigil ang oras. Ang aking manak ay matatanda na, ngunit nakatira pa rin sila sa ilalim ng isang bubong. Sinusunod pa rin nila ang mapatakaran ni Ricardo, tinatrato pa rin ako sa paraan ng pagtrato niya sa akin. Isang bagong kapitbahay, si Patricia, ang lumipat sa tabi ng bahay noong 1995. Siya ay isang propesor sa universidad, diborsyada na may modernong maideya. Sinubukan niyang makipagkaibigan sa akin, inimbitahan akong makape, napansin kapag lumalabas akong may pasa. Minsan binigyan niya akong isang clipping ng pahayagan na may impormasyon tungkol sa isang shelter para sa mga babaeng nasa sitwasyon ng karahasan. Elena, walang sinuman ang nararapat mabuhay ng ganito. Maari kang umalis. Maari kang magsimulang muli. Itinago ko ang papel sa loob ng aking Biblia. Ang tanging lugar na hindi gagalawin ni Ricardo. Sa loob ngang maraming linggo, tiningnan ko ang numerong iyon, iniisip ang isang ibang buhay. Ngunit pagkatapos ay isipin ko, saan ako pupunta?
Mahigit 40 na ako, hindi kailanman nagtrabaho, walang sariling pera, walang pinag-aralan, at ang aking nga anak. Sila ay babaliktad laban sa akin. Sigurado ako doon, sila ay hinulma ng kanilang ama na makikita nila ako bilang isang taksil. Isang araw, natakpuan ni Ricardo ang clipping. Hindi ko alam kung paano, marahil ay nakita niya akong masyadong madalas tumingin sa Biblia. Wala siyang sinabi, ngumiti lang sa paraang nagpakilabot sa akin. Pagkalipas ang 3 araw, nalaman kong si Patricia ay biglang inilipat sa ibang lungsod. Hindi ko alam kung ano ang ginawa o sinabi niya, ngunit kilala ko ang ngiting iyon. Ito ang parehong ngiti na mayroon siya kapag nilulutas niya ang nga problema sa trabaho. Ang nga taon ay lumipas na parang isang kulay abong ulap. Ikinasal si Jose kay Jessica, isang mahiyain na babae mula sa simbahan, noong 1997. Nakita ko sa kanyang mamata ang parehong takot na dinala ko sa loob ng maraming dekada. Gusto ko siyang babalaan, sabihin ang isang bagay, ngunit ang mga salita ay natigil sa aking lalamunan. Anong karapatan kong magsalita kung hindi ko man lang mailigtas ang aking sarili? Nakilala ni Miguel si Linda noong 1999, isang babaeng medyo mas matanda sa kanya, isang biyuda na may isang maliit na anak na babae. Hindi pumaya si Ricardo, ang isang hiwalay na babae ay hindi maganda. Ngunit sa unang pagkakataon, tinayuan siya ni Miguel. Ito ang tanging pagkakataon na nakita ko ang isa sa aking maanak na hindi sumang-ayon sa kanilang ama. Akala ko ay may pag-asa pa para sa kanya. Gaano ako nakamali. Di nagtagal pagkatapos ng kasal, nagsimula ang makomento, masyado siyang madaldal. Kailangan kong turuan siyang rumspeto sa isang lalaki. Nanlumo ang puso ko nang marinig iyon. Si Danilo, ang bunso, ay nanatiling binata ng mas matagal. Tahimik, mapagmasid. Tila siya ang pinakamabait sa tatlo. Marahil kaya't mas pinag-initan siya ni Ricardo, tinatawag siyang malambot at mahina. Nang sa wakas ay ipakilala niya ang kanyang kasintahan na si Sarah noong 2002, para siyang may gustong patunayan sa kanyang ama. Alam niya ang lugar niya, Tay. Garantisado kong hindi siya magiging problema tulad ng iba. Noong 2004, sa ika-66 na karawan ni Ricardo, nagkaroon ako ang kakaibang kutob. Tila mas irritable siya kaysa dati, nagrereklamo ngang paninikip ng dibdib, pamamanhid sa kanyang braso. Inirekomenda ng doktor na bawasan ang asin, taba, at alat. Ngunit si Ricardo ay si Ricardo. Walang nagsasabi sa kanya kung ano ang maari o hindi niya maaring gawin. Kakainin ko ang gusto ko. Iinumin ko ang gusto ko. Hindi ako magiging tulad ng mamatatandang iyon sa nursing home na kumakain ng lugaw. Isang linggo ng umaga noong Enero 2005. Nagising si Ricardo, nagreklamo ngang paninikip ngang dibdib, minumura ako dahil matabang ang kape, at bumaksak sa gitna ngang kusina. Nanlaki ang kanyang nga mata sa gulat na para bang hindi siya makapaniwala na maaring mangyari sa kanya ang ganoong bagay. Tumawag akong ambulansya, sumigaw para sa mga bata, ginawa ang lahat ng dapat kong gawin, ngunit nang dumating ang paramedik, huli na ang lahat. Massive heart attack, sabi nila. Sa burol. Tumayo ako sa tabi ngang kabaong ayon sa diktangang protocol. Dumating ang matao para mag-alay ngang kanilang pakikiramay, para sabihin kung gaano kabuting tao si Ricardo. Masipag, dedikado sa kanyang pamilya. Tumango ako, tuyo ang aking nga mata. Hindi ako makayak. Sa loob ko, isang maliit na apoy ngang pag-asa ang nagsisimulang sumiklap. Sa edad na 52, sa unang pagkakataon sa aking buhay bilang isang may sapat na gulang, ako ay malaya. Isang hininga ngang kalayaan pagkatapos ngang halos 40 taon ngang pakasakal. Maisip mo ang marupok na pag-asa na nagsisimulang mamukatkat sa puso ni Elena. Ngunit tulad ng alam natin mula sa simulang kanyang kwento, ang bangungot ay malayo pa sa pagtatapos. Ito ay malapit ng magbago ngang anyo. Sa loob ngang ilang linggo, huminga akong hangin na hindi ko natikman sa loob ngang halos 40 taon, ang hangin ng posibilidad. Nagsimula akong gumawa ng maliliit na plano sa katahimikan ng aking isipan. Pipinturahan ko ang nga pader nga silitulugan ng isang malambot na dilaw, ang kulay ng nga daffodils.
Papalitan ko ang mabibigat at madidilim na kurtina na pinili ni Ricardo ng isang bagay na magaan at manipis para pumasok ang sikat ng araw sa umaga. Inisip ko pa na ayusin ang mga muebles sa sala. Isang simpleng gawang pag-ari na hindi ko kailanman pinahintulutan. Hindi ito tungkol sa malaking rebelyon. Ito ay tungkol sa tahimik na kagalakan ng paggawa ng isang espasyo na akin. Nang sa wakas ay maging may-ari ng aking sariling maliit na mundo. Ang marupok na pag-asang ito ay parang isang maliit na punla na sumisibol sa bitak-bitak at tuyong lupa. Ito ay isang hangal at magandang pangarap na itinago ko sa aking puso. Hindi ko alam na ang bangungot ay nagbabago lamang ng anyo. Pagkatapos ng libing, nang bumalik kami sa bahay, tinawag ako ng aking tatlong anak, si Jose sa edad na 35, si Miguel sa 33, at si Danilo sa 30 para sa isang pag-usap sa sala. Naupo sila sa parehong mga pwesto na kanilang inookupa noong nabubuhay pa ang kanilang ama, na parabang ang kanyang kaluluwa ay namumuno pa rin sa pagpupulong ng pamilya. Inay, simula ni Jose na may parehong seryosong ekspresyon tulad ng kanyang ama. Ngayong wala na si Itay, kami na ang mag-alaga sa iyo. Iniwan niya sa amin ang responsibilidad na ito. Tumango ako, hindi naunawaan ang bigat ng nga salitang iyon. Akala ko ay nangangahulugan silang tutulong sa pinansyal na nandiyan para sa akin. Hindi ko naisip kung ano ang susunod. Dito ka pa rin titira, patuloy niya. Ngunit may ilang bagay na magbabago. Bawat isa sa amin ay sasagutin ang isang bahagi ng gagastusin sa bahay. At bilang kapalit, alagaan mo ang lahat tulad ng dati mong ginagawa. At bawal kang lumabas mag-isa, dagdag ni Miguel. Ang isang babaeng walang asawa ay isang madaling target. Ayaw ni Itay na makita kang nagbibigay ng pag-usapan sa matao. Si Danilo ay nanot lang, tahimik gayang dati, ngunit tumatango sa bawat salita ng kanyang kapatid. Parabang si Ricardo ay nahati sa tatlo at nandun pa rin. Kinokontrol ang aking buhay. Ang umaga pagkatapos ng libing, nagising ako na may kakaibang pakiramdam, isang halongang kalungkutan para sa pakawala. Pagkatapos ng lahat, halos 40 taon kaming magkasama at isang sulyap ng posibilidad ng isang ibang buhay. Naisip kong marahil ay pinturahan ang silid-tulugan ng isang mas maliwanag na kulay, ayusin ang nga muebles, magtanim ng ibang nga bulaklak sa hardin, maliliit na pagbabago na imposible sana kay Ricardo, ngunit agad kong napagtanto na ang mata ni Kala ay nakpalit lamang ng kamay. Ang aking mga ana ay nahahalinhinan sa pagbabantay sa akin. Nang iminungkahi kong palitan ang kulay ng mga kurtina sa sala, sumimangot si Jose. Pinili ni Itay ang kulay na iyan. Bakit papalitan ngayon? Ang nga linggo pagkatapos ngang libing ay isang panahon ng pag-ayos. Ang nga anak ko, nam nga lalaki na ngayon, ngunit laging nga bata para sa akin, ang kumontrol sa lahat. Si Jose ang humawak sa pananalapi. Si Miguel, samga bagay sa bahay, pag-ayos, buwis. At si Danilo ang namamahala sa pagsama sa akin samga kinakailangang paglabas. Sa grocery, sa botika, sa doktor, hindi kailanman nag-isa. Hindi kailanman malayang pumili kung ano ang isusuot, kung ano ang panonorin sa telebisyon, kung anong oras matutulog. Ang anino ni Ricardo ay bumabalot sa amin, ginagabayan ang bawat desisyon, bawat patakaran, bawat pagbabawal. Dumating ang araw ng mga inaan 2005. 4 na buwan lamang pagkatapos ng pagkamatay ni Ricardo. Ito ang una nawala siya. At inaamin ko na nakaramdam akong kaunting kaba sa aking tiyan, inisip na marahil lamang, ay maaring maging ibang araw ito. Sa mga nakaraang linggo, napansin kong nagbubulungan ang aking maanak, nagpapalitan ng makahulugang tingin. Sa aking kawalang malay, akala ko ay naghahanda sila ng isang magandang sorpresa para sa akin. Nung linggo ng umaga, gumising ako ng maaga, gayang dati, para magtimpla ng kape. Igini ni Jose na lahat ay mananghalian sa aming bahay, kasama ang kanilang nga asawa at anak. Sinigurado kong mahanda ng isang espesyal na tanghalian, pritong manok na may mashed potatoes, ang resipe na itinuro sa akin ng aking ina. Habang nagluluto ako, nangangarap ako. Marahil ay bibigyan ako ang aking mga anak nga bulaklak. Marahil ang malilit na apo ay gumawa nga makukulay na kart sa paralan. Pagkatapos ng tanghalian,
Nang matapos, naming alisin ang mapinggan, hiniling ni Jose sa lahat na magtipon sa sala. Ang nga bata ay pinapunta sa likod bahay para maglaro. Ang kanilang mga asawa ay tahimik na naupo sa isang sulok na parabang alam na nila kung ano ang darating. Ang aking tatlong anak ay makakatabing nakatayo, nakaharap sa akin na may ekspresyon na agad na nagpaalala sa akin kay Ricardo. Inay, simula ni Jose, ngayon ay isang espesyal na araw, ang unang araw nga inamula ng pumanaw si Itay. Tumango ako, may namumuang bukol sa aking lalamunan. Mayroong isang bagay sa kanyang tono na hindi tama. Nausap kaming tatlo ng husto. Patuloy niya, tungkol sa kung paano parangalan ang alaala ni Itay at kung paano panatilihin ang nga tradisyon ng ating pamilya. Humabang si Miguel. Alam mo, si Itay ay isang taong may prinsipyo. Tinuruan niya kami ng isang bahay ay nangangailangan kaayusan, disiplina. Si Danilo, nakaraniwang pinakatahimik, ang nakumpleto. At tinuruan niya kami na ang disiplina na ito ay kailangang palakasin paminsan-minsan. Sa sandaling iyon ko naunawaan. Nagsimulang tumibok ang aking puso nang napakabilis na akala ko ay hihimatayin ako. Nagsimulang manginig ang aking makamay at nakaramdam ako ngang mapait na lasa sa aking bibig. May espesyal kaming regalo para sa iyo, anunsyo ni Josie na may ngiti na hindi umabot sa kanyang nga mata sa paraang gusto ni Itay. Ang sumunod na nangyari ay parang isang bangungot sa slow motion. Lumapit si Jose at sinampal ako sa mukha. Hindi sapat na malakas para mag-iwan nga marka, ngunit sapat na para sunugin ang aking balat at kaluluwa. Para ito sa pagiging malat ng pakain ngayon, sumunod si Miguel, at ito ay para sa pakikipag-usap sa bagong kapitbahay na iyon ng walang pahintulot namin. Isa pang sampal, mas malakas ngayon. Nag-atubili si Danilo ng isang maikling segundo. May nakita ako sa kanyang mga mata. Marahil pagdududa, ngunit mabilis niyang inayos ang sarili at kinumpleto ang ritual. At ito ay para maalala mo na kailangan mo pa rin ng pagtatama kahit wala na si Itay dito. Isang tula na nagpatumba sa akin pabalik sa sofa. Ang pisikal na sakit ay wala kumpara sa sakit ng sukdulang pagkakanulo na ito. Sa sandaling iyon, ang pamana ni Ricardo ay naging sementado, nabubuhay sa pamamagitan ng mismong mga anak na pinalaki niya. Paano magpapatuloy ang isang tao pagkatapos ng ganitong revelasyon? Pakinggan natin. Ako ay paralisado, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa aking mukha. Hindi dahil sa pisikal na sakit na wala kumpara sa tiniis ko sa makamay ni Ricardo. Ito ay ang sakit ng kumpelto at nakdevastating pag-unawa. Naisip ninyo ba? Ang pisikal na sakit ay wala. Ang tunay na sakit ay ang mapagtanto na ang butong itinanim at inalagaan mo ay naging mismong lason na puno na lumason sa iyong buong buhay. Ang karahasan ay hindi namatay kasama ni Ricardo. Nabuhay ito sa aking sariling laman at dugo. Ang aking nga anak na dinala ko sa aking sinapupunan, pinasuso at pinalaki ng buong pakmamahal na may bibigay ko sa kabilang ng pangyayari, ay naging ma-extension ng kanilang ama. Ang pang-abuso ay magpapatuloy sa pamamagitan nila. Mangyayari ito tuwing araw nga ina, paliwanag ni Jose, na parang nagpapaliwanag ng isang simpleng patakaran sa isang bata. Ito ang aming paraan ngang pagpaparangal kay Itay at pagsisiguro na mananatili ka sa tamang landas. Tiningnan ko ang aking mga manugang. Si Jessica, asawa ni Jose, ay nakayuko, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa tela ng kanyang palda. Si Linda, asawa ni Miguel, ay kinagat ang kanyang ibabang labi. Isang pata ng luha ang dumaloy sa kanyang muha. Si Sarah, ang bunso na asawa ni Danilo, ay tila nabigla. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Nang gabing iyon, nakakulong sa aking silid, umiyak ako hanggang sa maubos ang aking mga luha. Hindi para sa nangyari sanay na ako sa mas masahol pa kundi para sa pakaunawa na hindi na makakaroon ng pagtakas. Ang siklo ay magpapatuloy taon-taon. Araw nga ina pagkatapos ng araw nga ina hanggang sa mamatay ako o magsawa sila. Sa mga sumunod na buwan, nakita ko ang nga banayat na pagbabago sa pag-ugali ng aking nga anak sa kanilang nga asawa. Ang parehong kontrol, ang parehong pagtatama,
ang parehong kahihiyan na ipinadama sa akin ni Ricardo. Para akong nanonood ng isang pelikula na alam ko na ang bawat eksena, hindi mababago ang script. Inulit ng araw ng gaina ng 2006 ang ritual. At noong 2007 din, naging isang nakakatakot na tradisyon, isang kahindik-hindik na lihim na ibinahagi namin bilang isang pamilya. Lumalaki na ang aking nga apo, nanonood, natututo, tulad ng natutunan ng aking nga anak mula sa kanilang ama. Noong Oktubre ng 2007, nang umuwi si Danilo na may balita. Buntis si Sarah. Nakdiwang ang lahat. Lalo na nang ipahaya nga ultrasound na ito ay magiging isang babae, ang una sa pamilya pagkatapos ng maraming lalaki. Nakita ko ang paraan ng pagtingin ng aking anak sa tiyan ng kanyang asawa, isang halo ng pagmamalaki at iba pa, pagka-possessive. Palalakihin ko siya ng tama, komento niya sa isang hapunan. Wala nga modernong, independent na babay. Magiging isang kagalang-galang na dalaga siya. May gumising sa loop ko sa sandaling iyon. Isang kislap na akala ko ay namatay na mga dekada na ang nakalipas. Isang batang babae, ang aking apo, na nakatakdang ulitin ang aking kwento na mabuhay sa ilalim ng parehong pamatok na aking tiniis. Nang gabing iyon, nakaroon ako nga isang malinaw na panaginip tungkol sa aking ina. Nakatayo siya sa kusina ngang aming lumang bahay sa probinsya, nagmamasangang tinapay. Tiningnan niya ako at sinabi ng may kalinawan na hindi niya kailanman nagawa sa buhay, Elena, hinayaan mong mangyari ito. Ngayon, hahayaan mo bang mangyari rin ito sa iyong apo? Ang nasalita nga aking ina sa panaginip na iyon ay parang isang kidlat na gumising sa akin. Sa loob ng maraming taon, ang alam ko lang ay takot para sa aking sarili. Ngunit sa pag-isip kay Munting Sofia, isang inosenteng kaluluwa na malapit nang pumasok sa parehong impyerno, hindi ko maaring hayaan iyon. Sa unang pagkakataon, ang aking galit ay sa wakas ay naging mas malakas kaysa sa aking takot. At narito na, ang kislap na nagbabago sa lahat. Pagkatapos ng isang buhay ng takot, isang bagong damdamin ang nakugat. Isang protektibong galit, hindi para sa sarili, kundi para sa inosenteng bata na malapit nang pumasok sa parehong bilangguan. Ito ang sandali kung saan sinimulan ni Elena na bumuo ang isang sandatamula sa kanyang sakit. Nagising akong basang-basa sa pawis, ang aking puso ay kumakabog. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakaramdam akong higit pa sa takot at pagsuko. Nakaramdam akong galit, isang malalim at matinding galit na nag-alap sa loob ko, hindi para sa aking sarili. Huli na para sa akin, kundi para sa batang iyon na hindi pa naipapanganak, para sa aking mamanugang na nabubuhay sa parehong impyerno na aking tiniis. Kinabukasan, sinimulan kong masusing obserbahan si Sarah. Napansin ko ang takot na tingin na ibinibigay niya kay Danilo kapag nagtataas ito ng boses. Ang paraan ng kanyang pag-atras kapag gumagawa, itong biglang kilos. Nagsimula akong humanap ng paraan para makasama siyang mag-isa, nag-alok na tumulong sa magamit ng sanggol, nasamahan siya sa doktor. Isang hapon habang kami ay makasamang nagtatahi ng maliliit na damit para sa sanggol, naglakas loob ako. Sarah, anak, sinasaktan ka ba niya? Natigilan siya? Ang karayom ay nasa ere pa? Ang kanyang mamata ay nanlaki sa takot. Pagkatapos ang mahabang katahimikan, isang patakang luha ang dumaloy sa kanyang mukha. Hindi na niya kailangang magsalita. Gaano katagal? Mula pa noong unang taon ng aming kasal, bulong niya. Noong una, sigaw lang. Tapos tulak. Ngayon, huminto ang kanyang boses. Kinuha ko ang kanyang nga kamay, napansin ang malilit at pamilyar na mga pasa sa kanyang nga pulso. Alam mo na hindi mo kasalanan, di ba? Napayak siya ng tahimik. Sabi niya, ako raw ang nanggagalit sa kanya na hindi ako marunong maging mabuting asawa. Ngayon, sa pagdating ng sanggol, natatakot ako. Sa sandaling iyon, may nabasak at muling kumonekta sa loob ko. Isang determinasyon na hindi ko naramdaman mula panong aking kabataan bago wasakin ni Ricardo ang aking kalooban. Hindi ito maarang magpatuloy, Sarah. Hindi sa iyo. Hindi sa sanggol. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula akong gumawang malilit na bagay.
Nagawa kong magtagong ang isang maliit na kwaderno kung saan isinulat ko ang nga petsa, oras, detalye ngang bawat insidente na nasaksihan ko o narinig. Kapag nag-iisa, lihim akong nakikinig sa mga programa sa radyo na tumatalakay sa karahasan sa tahanan. Isinusulat ang nga numero ngang telepono, pangalan ng mga organisasyon. Ang internet, na pinapayagan lamang akong aking nga anak na gamitin para sa mga resipi at angkop na paksa, ay naging lihim kong kaalyado. Natutunan kong i-clear ang browsing history pagkatapos magsaliksik tungkol sa mga women's shelters, malegal na karapatan, kung paano makatakas sa mabusadong relasyon. Araw-araw, nangangalap ako ngang mas maraming impormasyon, mas maraming lakas ngang loop. Hindi lang si Sarah ang nag-iisa. Sa pamamagitan ng maingat na pakikipag-usap, natuklasan kong sina Jessica at Linda ay nabubuhay sa makatulad na sitwasyon. Tatlong babae, tatlong kwentong makakatulad sa akin, at di magtatagal ay isang maliit na batang babae ang papasok sa masamang siklong ito. Ilang araw bago ang nakaplanong tanghalian, natagpuan ko si Sarah na idinuduyan si Sofia sa nursery. Naupo ako sa tabi niya, ang aking magakamay ay mahigpit na nakakapit sa kwaderno kung saan idinokumento ko ang kanilang buhay. Pumayak sila sa tanghalian, bulong ko. Nanlaki ang kanyang nga mata sa takot. Anong gagawin mo? Sasabihin ko ang katotohanan? Sabi ko, ang aking boses ay halos hindi marinig, ngunit matatag. Lahat ng ito, nagsimula siyang manginig. Sisirain kanila, Aling Elena. Sasabihin nilang nababaliw ka. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanya. Maari, pag-amin ko. Pero Sarah, tingnan mo ang batang ito. Kung mananahimik tayo, tinutulungan natin silang itayo ang kanyang bilangguan. Hindi ko kayang gawin iyon. Hindi ko gagawin iyon. Hindi ko hinihiling na magsalita ka. Gusto ko lang malaman mo na ikaw ang dahilan kung bakit sa wakas ay natakpuan ko ang aking boses. Sa unang pagkakataon, hindi lang nakaligtas si Elena. Nagpaplano siya. Nagiging isang tagapagtanggol siya. Ang tahimik na pag-usap na ito ay ang simula ngang isang rebelyon na ilang dekada nang nabubuo. At lahat ng ito ay hahantong sa isang pasabog na komprontasyon sa araw ng nga ina. Noong Abril 2008, nanganak si Sarah ng isang malusok na batang babae na pinangalanan nilang Sofia. Nang hawakan ko ang maliit na nilalang na iyon sa aking nga braso sa unang pagkakataon, gumawa ako ng isang tahimik na pangako. Hindi ka mabubuhay tulad ng aking buhay. Ikaw ay magiging malaya. Papalapit na ang araw. Ngamgaina ng 2008. At kasama nito ang kakilakilabot na ritual na itinatak ng aking nga anak. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon akong plano. Isang mapanganib na plano na maring sirain ang aking pamilya o iligtas ito. 3 linggo bago ang kinatatakutang linggo na iyon, nagsimulang mabuo ang aking plano. Ito ay isang nakakatakot at matapang na plano na ipinanganak mula sa mga dekadang tahimik na pagmamasid. Kilala ko ang aking maanak. Ang kanilang kayabangan ay ang kanilang kahinaan. Naniniwala silang ang kanilang kapangyarihan ay ganap sa loob ng mga pader ngang aming tahanan. Kaya't kailangan kong dalhin ang labas ngang mundo sa loob. Sinimulan kong itanim ang binhi ng may, kalkuladong kawalang malay. Jose, sabi ko isang gabi, ang aking boses ay magaan. Naisip ko, ngayong marami na tayong ina sa pamilya, hindi ba dapat magkaroon tayo ng malaking pagdiriwang para sa araw nga ina? Imbitahan natin ang nga magulang ni Jessica, at ni Linda, at ni Sarah. Isang tunay na pagsasama-sama ngang pamilya. Agad siyang naginala. Pribado ang ating mga tradisyon, Nay. Ngunit nagpumilit ako, ginagamit ang kanilang sariling kayabangan. Siyempre, anak. Pero isipin mo kung ano ang magiging itsura nito. Isang testamento sa matata na pamilyang binuo ni Ricardo. Lahat tayo ay makakasama, magiging proud ang tatay ninyo. Inilarawan ko ito hindi bilang aking kagustuhan, kundi bilang isang pagpapatuloy ng pamana ng kanilang ama. Ito ay isang wika na kanilang naiintindihan. Pagkatapos ang ilang araw ng aking banayad at estratehikong pagpupumilit, pumayak sila. Nakita nila ito bilang isang pagtatanghal, isang paraan upang ipakita ang kanilang perpektong pamilya sa mundo. Hindi kailanman naginala na ang babaeng itinutsuring nilang isang piraso ng muebles ay malapit ng sunugin ang entablado. Sa umaga ng araw ng nga ina,
Nagising akong kumakabog ang puso. Gumugol ako nga raming oras sa kusina sa pahahanda ngang pinaka-elaboradong pagkain na ginawa ko. Inayos ko ang mesa gamit ang burdadong mantel na iniingatan ko para sa mga espesyal na okasyon. Naglagay akong mabulaklak sa mga florera sa buwang bahay. Nang maksimulang dumating ang pamilya, ang nga Adams, mga magulang ni Jessica, ang nga Clark, mga magulang ni Linda, at ang nga Becca, mga magulang ni Sarah, kasama ang ilang tiyahin at tiyuhin. Napansin ko ang pakabalisa sa mukhang aking mga anak. Hindi sila sanay na may napakaraming estranghero sa aming tahanan na nasasaksihan ang aming nga interaksyon. Nagpatuloy ang tanghalian na may tagong tensyon. Ang aking manak ay magalang ngunit malamig. Ang kanilang maasawa ay kinakabahan, nagbibigay nga manak alalang tingin sa akin, sa kanila, sa kanilang sariling mga magulang. Nanatili akong may ngiti, nagsisilbi ang pagkain, nakikipag-usap. Nang ihain ang panghimagas, isang perpektong leche flan na walang isang bula. Tumikhim si Jose. Bueno, sa tingin ko ay oras na para sa mga regalo. Hindi ba? Ito ang sandaling hinihintay ko sa loob ng maraming taon nang hindi ko nalalaman. Dahan-dahan akong tumayo, nararamdaman ang lahat ng mata na nakatingin sa akin. Nanginginig ang aking makamay, ngunit lumabas na matatak ang aking boses nang magsimula akong magsalita. Oh, Jose, oras na para sa mga regalo. Ngunit ngayong taon, may regalo muna ako para sa inyo. Ang silid ay naging lubos na tahimik. Maririnig mo ang paitikta ng orasan sa paddle? Isang regalo na natanggap ni Ricardo mula sa kanyang makasamahan para sa kanyang ika-25 anibersaryo sa trabaho. Huminga ako ng malalim, nakakaramdam ng kakaibang init sa aking dibdib. Hindi ito takot, ito ay determinasyon. Gusto kong ikwento sa inyong lahat ang isang kwento eng pamilya na nagsimula noon pa noong pinakasalan ko si Ricardo de Leon. Nakpalitan ang hindi mapakaling tingin ang aking mga anak. Gumawangang kilos si Jose para pigilan ako, ngunit itinaas ko ang aking kamay sa isang kilos na ikinagulat ng lahat, pati na rin ako. Hindi, anak, ngayon, lahat kayo ay makikinig sa akin. Napakalakas na sandali. Pagkatapos ng nga dekada ng sapilitang katahimikan, isang boses ang lumitaw, matatag at determinado. Nakatakda na ang entablado. Ang mamanunod ay bihag, at malapit ng pasabugin ni Elena, ang isang bomba nga, katotohanan na maaring iligtas silang lahat o sirain ang lahat. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. At sinimulan kong isalaysay ng may kahinahunan na hindi ko alam na taglay ko. Ang kwento nga aking pag-asawa, ang maunang senyales ngang kontrol, ang maunang sampal, ang maunang kahihiyan, kung paano ako inilayo ni Ricardo sa aking pamilya, sa mga kaibigan, sa sinumang maaring tumulong sa akin, kung paano niya ginamit ang kanyang nga anak, ang aming nga anak, bilang nga saksi, at pagkatapos ay mga kasabwat sa pang-abuso. Binali ni Ricardo ang braso ko noong 1983 dahil nakakuha si Danilo ng mababang marka sa paaralan. Naalala niyo ba iyon, mga anak? Kayo ay 13, 11 at 8. Nakita ninyo ang inyong ama na itinapon ako sa pader at pagkatapos ay dinala ako sa ospital kung saan sinabi niya sa doktor na nahulog ako sa hagdan. Ang nga mukhang nga bisita ay nakpakita ng lumalaking takot. Ang mga magulang ni Sarah, sina Gay at Geng, Baker, ay nakatitik sa akin ng nanlalaki ang mga mata. Ang ina ni Jessica, si Geng, Adams, ay dinala ang kanyang makamay sa bibig. Nagpatuloy ako. Pinapanatiling matatag ang aking boses. Nang mamatay si Ricardo, akala ko ay makakaroon na ako nga payapaan. Ngunit nagpasya ang aking nga anak na ipagpatuloy ang pamana ng kanilang ama. Alam niyo ba kung ano ang nangyari nung araw ng maina pagkatapos ng kanyang pagkamatay? Tiningnan ko ng direkta ang bawat isa sa aking mga anak habang inilalarawan ko ng walang pag-alinlangan ang ritual na kanilang niliha. Ang masampal, ang matulak, ang makahihiyan, lahat ay binigyang katwiran bilang isang paraan ng pagpaparangal sa alaala ni Itay at pagpapanatili ng disiplina sa bahay. At hindi lang sa akin. Tumingin kayo sa inyong mga asawa. Tumingin kayo sa kanila. Talaga? Sa sandaling iyon ay tumayo si Jose
ang kanyang muha ay pula sa galit. Inay, tama na. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Nalilito ka. Pinagahalo mo ang nga bagay. Nalilito? Kung gayon, sabihin mo sa akin, Jessica, ano ang nangyari nung nakaraang linggo nang masunok mo ang polo ni Jose? Aksidente rin ba ang markang iyon sa iyong braso? Namutla si Jessica. Ang kanyang nga mata ay puno ng luha. Ang kanyang ama? Sige. Adams ay dahan-dahang lumingon sa kanyang manugang, isang tahimik na tanong sa kanyang nga mata. At ikaw, Linda, gusto mo bang sabihin sa iyong nga magulang kung bakit kailangan mong mag-imbentong pagkahulog sa hagdan noong nakaraang buwan? O ikaw, Sarah, gusto mong ipaliwanag kung bakit takot ka kahit na magsalita kapag nagtataas ng boses si Danilo? Ang katahimikan sa silid ay siksik, nakakasakal. Pagkatapos, sa aking pagkagulat, si Sarah ang unang nagsalita, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit determinado. Totu po. Lahat ng sinasabi ni Aling Elena ay totu. Tumayo ang kanyang ama. Sige. Baker, ano ang nangyayari dito? Danilo, sinaktan mo ba ang anak ko? Ang bunso kong anak, na laging pinakatahimik, ay umuko lamang. Hindi siya tumanggi. Hindi niya kayang tumanggi. Para bang isang dam ang nasira. Nagsimulang umiyak ng hayagan si Jessica. Si Linda, na laging pinakamatatak sa tatlo, ay tumingin sa kanyang nga magulang at kinumpirma sa isang tango. Itinula ako ni Miguel sa hagdan dahil hindi ako sumang-ayon sa kanya sa harap ng isang kliyente. Sumiklap ang kaguluhan sa silid. Mga sigaw, akusasyon, pagtanggi. Sinubukan ng aking maanak na bigyang katwiran, nabawasan ang bigat, tulad ng lagi nilang ginagawa. Hindi ninyo naiintindihan. Ganito kami pinalaki. Laging sinasabi ni Itay, ngunit sa pagkakataong ito ay may masaksi, matagalabas, mataong hindi tinatanggap ito bilang normal, bilang hindi maiwasan. Sige, Clark, ama ni Linda, isang karaniwang kalmadong tao, ay galit na galit. Umalis ang anak ko sa bahay ko para dito, para tratuhin na parang hayop. Linda, iimpake mo ang nga gamit mo. Ikaw at ang mga bata ay uwi sa bahay ngayon. Sige, Adams, ama ni Jessica, ay hinawakan ang kanyang manugang sa polo. Kung sakaling saktan mo ulit ang anak ko, sige. Becca, ama ni Sarah, ay pumunta lang sa kanyang anak. Kinuha si Munting Sofia sa kanyang nga braso at sinabing, umuwi na tayo. Anak, nagtatapos ito ngayon. Ang aking maanak ay nanot ng hindi makapaniwala na para bang hindi nila maunawaan kung ano ang nangyayari. Buong buhay nila ay itinuro sa kanila na ang kanilang ginagawa ay normal, ay tama, ay tungkulin ng lalaki. Ngayon ay kinakaharap nila ang pahuhusgang labas ng mundo. Biglang naging nakakatakot na tahimik ang bahay. Mga mahal, lahat ay nawasak. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay, isang malawak na kawalan lamang. Sinira ko ang tinatawag naming pamilya, ngunit ito ang tanging paraan para mailigtas ang nga babae at nga bata. Hindi ko alam kung ano ang idudulot ng bukas, ngunit sa unang pagkakataon, alam kong ito ay magiging iba. Ang hapong iyon ay ang simula ng pagtatapos ng siklong pang-abuso sa aming pamilya. Ang nga manugang kasama ang kanilang nga anak ay bumalik sa bahay, ngang kanilang nga magulang. Sinimulan ang nga prosesong pahihiwalay. Ang aking mga anak, sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, ay humarap sa tunay na mga kahihinatnan para sa kanilang mga aksyon. Nawalan ng trabaho si Jose sa kumpanya ng konstruksyon ng ibunyak ng kanyang biyenan, na isa sa mga kasosyo. Ang sitwasyon. Hinarap ni Miguel ang isang kaso ng pananakit, ngunit kalaunan ay ibinasura ang kaso. Hindi makapagpatuloy ang piskal dahil si Linda, iniisip ang maanak, ay nag-atubiling tumestigo laban sa kanya. Si Danilo, marahil ang pinakamabait sa tatlo, ang tanging humingingang tulong. Nagsimula siyang dumalo sa isang support group para sa mga lalaking ng abuso, na hinikayat ng kanyang biyenan, na sa kabilang lahat ay hindi sumuko sa kanya. Tungkol sa akin, hindi na ako maaring manatili sa bahay na iyon kasama ang aking mga anak. Sa mga linggo pagkatapos ng komprontasyon, nakatanggap ako nga nagbabantang tawag, mga sorpresang pagbisita, mga pagtatangka na bawiin ko ang aking sinabi. Sinira mo ang aming pamilya,
Akusa nila. Paano mo nagawa ito sa amin? Sigang. Baker, ina ni Sarah, ang nag-abot ng kamay sa akin. Elena, iniligtas mo ang aking anak at apo. Bukas ang aming tahanan para sa iyo hanggat kailangan mo. At sa gayon, sa edad na 55, inimpake ko ang aking magamit at umalis sa bahay kung saan ako nanirahan ng higit sa 2 dekada. Lumipat ako sa bahay ng mga magulang ni Sarah sa Tagaytay, isang tahimik na lungsod sa labas ng Maynila. Dun, sa unang pagkakataon mula nung ako'y 15, naranasan ko kung ano ang mabuhay ng walang takot. Nung una, ito ay kakaiba. Kahit na nakakagambala, na hindi kailangang magpaalam para lumabas, manood ng telebisyon, gumamit ng telepono, na makapili ng damit na gusto kong isuot, ang oras na matutulog at gigising. Maliliit na kalayaan na marami ang hindi pinapansin, ngunit para sa akin ay pang-araw-araw na mga revolusyon. Nandun din si Sarah kasama si Munting Sofia, dahan-dahan. Nagsimula kaming magilom ng makasama. Siya, na napakabata pa, ay may pagkakataong magsimulang muli. Ako, na nasa katanghalian ng buhay, ay parang natututong mabuhay sa unang pagkakataon. Nakakuha akong trabaho sa isang maliit na tindahan ng mga handicraft. Lagi akong magaling sa aking makamay pagtatahi, paggagansilyo, pagbuburda mga kasanayan na hinama ni Ricardo bilang mga bagay na walang kabuluhan ng babae. Ngayon, ang makasanayang ito ay nagbigay sa akin ng maliit na sahod, ang unang pera na kinita ko sa pamamagitan ng aking sariling pagsisikap. Ang nga magulang ni Sarah ay mabubuti at simpleng tao na trinato ako ng may pagalang na hindi ko kailanman naranasan sa isang tahanan. Sige, Baker lalo na ay tila determinado na ipakita sa akin na hindi lahat ng lalaki ay tulad ni Ricardo o ng aking aana. Aling Elena, hindi niyo po kailangang unahin akong pagsilbihan sa mesa. Sa bahay na ito, lahat ay pantay-pantay. Maliliit na aral sa dignidad na aking sinipsip araw-araw. Dahan-dahan, sinimulan kong muling buuin ang aking sarili bilang isang tao upang matuklasan kung sino si Elena na walang ngatanikalang takot. Ang pakikipag-ugnayan sa aking mga anak ay madalang sa unang taon. Ang mga pagtatangka nga, pakikipagkasundo ay laging nagtatapos sa mga akusasyon, sa mga pahiwatig na pagbabanta. Hanggang isang araw, sa aking pagkagulat, lumitaw si Danilo na nag-isa sa pintong kanyang mabiyenan. Inay, sabi niya, nakayuko. Nasa terapi po ako. Sinusubukan kong intindihin kung ano ang nangyari sa atin, sa ating lahat. Ito ang simulang ng isang mahabang paglalakbay. Si Danilo ang unang tunay na kumilala sa kasamaang aming pinagdaanan, ang kasamaang kanyang ipinagpatuloy. Sa pamamagitan niya, nang may maraming oras at pasensya, nagsimula akong muling bumuang isang relasyon kay Miguel din. Si Jose, ang panganay, ang pinakakawangis ng kanyang ama, ang huli, at hanggang ngayon, ang aming relasyon ay malayo, formal. Sinubukan ni Danilo at Sarah ang isang pagkakasundo, ngunit may mahigpit na mga kondisyon na itinakda ng kanyang mamagulang. Kailangan niyang magpatuloy sa terapi, dumalo sa support group, at magpakita ng tunay na mga pagbabago sa pag-ugali. Ito ay isang mabagal na proseso na may mga tagumpay at kabiguan, ngunit kalaunan ay nagbunga. Noong 2010, sa edad na 57, nagpasya akong panahon na para makaroon nga sarili kong espasyo, gamit ang pera na naipon ko mula sa aking trabaho sa craft shop, kasama ang kaunting tulong mula kinagi. At niyang, Baker, nagawa kong bumili ng isang simpleng maliit na bahay sa isang bagong lungsod kung saan walang nakakakilala sa akin. Kung saan maari akong magsimulang muli ng walang bigat ng nakaraan. Ang aking bahay ay maliit, 2 silid-tulugan, isang sala, isang kusina, at isang maliit na likod bahay, ngunit ito ay akin. Pininturahan ko ang nga pader sa kulay na gusto ko, inayos ang nga muebles sa paraang gusto ko, at naktanim ng mabulaklak na lagi kong pinapangarap. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, lumiha akong isang espasyo na sumasalamin kung sino ako, hindi kung ano ang pinilit sa akin ng iba. Ang hardin ng mga halamang gamot ay nagsimula ng hindi sinasadya. Isang kapitbahay ang nagbigay sa aking ng nga punlang ngang mint at rosemary. Isa naman ang nagdala ngang basil at oregano. Naalala ko ang kaalaman ng aking lola, ang nga halaman na kanyang itinatanim nun sa aming probinsya. Unti-unti,
Ginawa kong isang hardin ng pagilom ang maliit na espasyong iyon para sa aking sarili at para sa iba. Mabilis na kumalat ang balita sa kapitbahayan. Si Aling Elena ay may lunas sa lahat. Nagsimula akong makatanggap ng mga pagbisita mula sa mga taong naghahanap ng lunas para sa maliliit na karamdaman, sakit ng ulo, insomnia, mga problema sa panunaw. Maghahanda akong nga taa, mainumin, at mga tapal, laging sinasamahan ng isang magandang pag-usap. At ganun nang hindi namamalayan, lumikha akong isang bagong pamilya, hinding dugo, kundi ngang pagpili. Mga kababayan sa kapitbahayan na magtitipon sa aking kusina, nagbabahagi ng kwento, sumusuporta sa isa't isa. Ang ilan ay tumatakas sa mga sitwasyong katulad ng aking pinagdaanan. Ang iba naman ay nahahanap lamang ng isang espasyo kung saan sila ay maaring pakinggan, respetuhin. Regular akong binibisita nina Sarah at Sofia. Lumalaki ang aking apo na malakas, matalino, puno nga opinyon at pangarap, lahat ng hindi ko kailanman najing sa kanyang edad. Sasama si Danilo, minsan ay isang ibang tao mula sa pinalaking aking asawa. Tinulungan siya ng terapi na sirain ang siklo, nakilalanin ang manakalalasong pattern na natutunan niya mula pagkabata. Kalaunan ay natakpuan din ni Miguel ang kanyang landas. Pagkatapos ngang diborsyo, dumaan siya sa isang mahirap na panahon. Ngunit ang pakabigla ngang pakawala ng kanyang pamilya ay pumilit sa kanya na kwestiyonin ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ngayon ay mayroon siyang magandang relasyon kay Linda. Regular niyang binibisita ang kanyang maanak at nagsimula na rin ng isang bagong relasyon. Sa pagkakataong ito, umaasa akong batay sa pagalang sa isa't isa. Si Jose ang tanging hindi talaga nagbago. Nawala sa kanya si Jessica, ang kanyang trabaho, ang respetong komunidad, naging mapait siya, nag-isa, sinisisi ang lahat maliban sa kanyang sarili sa pagkawasak ng kanyang buhay. Umaasa pa rin ako na balang araw ay makikita niya ang katotohanan. Ngunit alam kong may mga taong hindi kailanman lubusang makakalimot sa nakaraan. Tungkol sa akin, natuklasan kong hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli, para muling likhain ang sarili. Sa edad na 60, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko kailanman naisip na possible. Bumalik ako sa pag-aral. Nakuha ko ang aking high school equivalency sa pamamagitan ng Alternative Learning System, ALS. Nang sumunod na taon, nag-enroll ako sa aking unang mga klase sa isang lokal na kolehiyo. Mahirap? Siyempre. Pagkatapos ng maraming dekada na malayo sa paralan, ngunit bawat maliit na tagumpay ay isang tropeo laban sa lahat ng sinubukan nilang kunin sa akin. Ngayon, sa edad na 72, tinitingnan ko ang nakaraan at nakikita ko ang landas na aking tinahak. Mula sa inosenteng batang babay sa Tarlac hanggang sa sirang babay sa Angeles at Maynila hanggang sa wakas ay maging ang taong ako ngayon dito sa Tagaytay, isang nakaligtas, isang babaeng natagpuan ang kanyang boses pagkatapos ngang dekada sa pilitang katahimikan. Patuloy na lumalago ang hardin ngang halaman. Tulad ko, bawat bagong halaman na sumisibol ay isang paalala na ang buhay ay laging nakakahanap ng paraan. Kahit sa pinakatuyong lupa, kahit pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo. At ang batang babaeng ipinaglaban ko, ang aking apo na si Sofia, ay 17 na ngayon. Matalino, determinado, na may mga plano na mag-aral ngang abogasya para ipagtanggol ang nga babaeng tulad mo at ni mama, lola. Kapag naririnig ko siyang nagsasalita ngang ganyan, alam kong sulit ang lahat, na nasira ang siklo, na magiging iba ang hinaharap. Dito sa Tagaytay, ang buhay ko ngayon ay binubuo ng maliliit na kagalakan. Gumigising ako ng maaga sa unang sina ng araw, isang ugali na hindi ko kailanman nawala mula sa aking pagkabata sa probinsya. Binubuksan ko ang nga bintana, humihinga ng malalim ng sariwang hangin sa umaga, at nagpapasalamat para sa isa pang araw ng kalayaan. Ang aking bahay ay simple ngunit komportable. Sa mga pader ngang sala, mga larawang ako mismo ang nakburda, mga tanawin, mga bulaklak, mga makukulay na ibon. Sa estante ngang libro, ang mga aklat na naipon ko sa paglipas ng mga taon matapos muling matuklasan ang kasiyahan sa pagbabasa. Ang kusina ang puso ang tahanan na may mga halamang gamot na nakasabit mula sa kisame, mga garapong salamin na maingat na may label, ang masang kahoy kung saan tinatanggap ko ang nga kaibigan at kapitbahay.
Ang aking routine ay may matamis na lasang pagpili. Pinipili kong gumising ng maaga para alagaan ang hardin sa mas malamig na oras. Pinipili ko kung ano ang aking almusalin, kung ano ang aking isuswot, kung saan ako pupunta. Maliliit na desisyon na marami ang ginagawa ng hindi nag-isip, ngunit para sa akin ay kumakatawan sa mga pang-araw-araw na tagumpay laban sa isang nakaraan ng mapagpapataw. 3 beses sa isang linggo, pumupunta ako sa senior group sa community center. Doon ako nag-ehersisyo sa tubak. Sumasali ako sa mga workshop ng signing. Naglalaro ako ng domino kasama sina Betty at G. Peterson. Ito ay mga mahahalagang pagkakaibigan na binuo ko sa aking mga taon sa Tagaytay. Mga taong nakilala ako na malaya na hindi nagdadala ng bigat ng pag-alam sa aking buong nakaraan. Tuwing Miyerkules, ako ang host ng prayer group na binuo ko kasama ang ilang ginang mula sa kapitbahayan. Kami ay 8 babae, lahat ay may matitinding kwento ang buhay, ang ilan ay katulad ng sa akin. Nagdarasal kami ng sama-sama, nagbabahagi nga alalahanin at kagalakan, at nakakape na may homemade cookies. Ito ay isang sagradong sandalingang linggo kung saan pinalalakas namin ang isa't isa. Ang aking maliit na negosyo nga halamang gamot ay dahan-dahang lumago. Nagsimula ako sa pagbebenta lamang sa mga kapitbahay, pagkatapos ay sa mga kakilala nga kakilala. Ngayon, mayroon akong isang tapat na kliyente na nagmumula sa iba't ibang lugar. Hindi ako kumikita ng malaki. Ang aking pensyon, bagaman maliit, ang aking pangunahing pinakukunan ngang kita, ngunit sapat na ito upang bumili ng mabagong libro, magbigay nga mga regalo sa aking mga apo, at paminsan-minsan ay maglakbay upang bisitahin si Sarah sa Maynila. Sina Danilo at Sarah ay nakasundo ng tuluyan pagkatapos ng mga taon ng terapi at hirap. Naging ibang tao siya mula sa kung paano siya pinalaki. Kapag nakikita ko siyang naglalaro kasama si Sofia, tinuturuan siya ng may kabaitan, iginagalang ang kanyang opinyon, kahit na hindi siya sumasang-ayon. Nararamdaman kong kahit isang bahagi ng aking pakikibaka ay sulit. Bukod kay Sofia, mayroon akong 5 iba pang apo. Ang mga anak ni na Miguel at Linda, sina Walter Jr. at Christopher, ay nasa kanilang unang bahagi ng 20 na ngayon. Sa kabila ng diborsyo ng kanilang mamagulang, lumaki silang alam ang halaga ng paggalang. Natutunan ni Miguel sa mahirap na paraan na ang modelo ng isang ama na kanyang kilala ay hindi ang gusto niyang gayahin. Ngayon, pinapanatili niya ang isang magili na relasyon kay Linda at ang kanyang bagong kapareha, si Odette, ay isang malakas na babae na walang tatanggapin kundi pakakapantay-pantay. Si Jose ay may 2 anak kay Jessica, sina Jacob at Mia. Pagkatapos ng diborsyo, nawala siya ng maraming taon, kamakailan lamang ay muling lumitaw sa buhay ng kanyang nga anak. Ang aming mapag-usap ay tensyonado pa rin, formal, punong hindi komportableng katahimikan. Ngunit kahit papaano ngayon ay nag-usap kami. Ito ay isang simula, bagaman huli na. Ang teknolohiya na dating ipinakait sa akin ay isang kaalyado na ngayon. Natutunan kong gumamit ng cellphone. Mayroon akong sariling tablet kung saan nagbabasa ako ng libro, nanonood ng video ng recipe, at higit sa lahat, nakikipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan. Gumagawa ako ng video call sa aking mga apo. Sumasali ako sa mga grupo sa WhatsApp kasama ang aking mga kaibigan mula sa community center. Sinusundan ko ang nga pahina tungkol sa pagtatanim ng mahalaman at mga halamang gamot. Ang aking hardin ay nananatiling aking pinakamalaking kagalakan. Sa mga nakaraang taon, pinalawak ko ito upang isama ang ma-ornamental na bulaklak din. Ang mga orkidya ang aking paborito. Nangangailangan silang ng pasensya, patuloy na pangangalaga. Ngunit gantimpalaan ka nga bulaklak ang pambihirang kagandahan tulad ng buhay. Minsan iniisip ko na humihinto ang nga kapitbahay para hangaan sila kapag namumulaklak at lagi akong may mga punla na ibibigay sa sinumang interesado. Wala akong sama ng loop mula sa nakaraan. Tumagal itong panahon, maraming panahon at maraming terapi, ngunit natutunan kong ang samang loop ay magpapanatili lamang sa akin na nakakadena sa mga lumang sakit. Matagal nang wala si Ricardo. Ang pinsalang idinulot niya ay nananatiling nga paklat sa aking kaluluwa na minsan ay sumasakit pa rin kapag nagbabago ang panahon, ngunit hindi nila tinutukoy kung sino ako ngayon. Ang aking maliit na bahay,
ay naging isang ligtas na kanlungan, hindi lamang para sa akin, kundi para sa ibang mga babae sa komunidad. Hindi bihira na makatanggap ngam nga pagbisita mula sa mga mas batang babae na dinala ngam nga kaibigan na pumupunta lamang para sa isang tasang sa. Nakikilala ko sa kanilang mga mata ang parehong takot na dinala ko, ang parehong mga ensayadong dahilan para sa mga pasa, at nabaling buto. Nag-alok ako ngang sa paggunawa, at kapag handa na sila, ang numero ngang telepono nga taong talagang makatulong. Tuwing linggo, dumadalo ako sa lokal na simbahan, hindi sa malaking katedral sa bayan, kundi sa isang maliit na kapilya sa kapitbahayan. Si Padre David ay isang mabait na tao na nangangaral tungkol sa pag-ibig at paggalang sa isa't isa. Pagkatapos ng misa, laging may community coffee kung saan nag-usap ang mga tao, nagbabahagi ng balita, at pinapatibay ang mga ugnayan na nagbubuklod sa amin bilang isang komunidad. Ang buhay ko ngayon ay simpleng ngunit lubos na kasiyasiya. Bawat desisyon na ginagawa ko, bawat sandaling ang katahimikan, bawat gabing ang pagtulok na walang bangungot ay isang tagumpay laban sa nakaraan. Nag-isa akong nakatira, ngunit hindi ko kailanman naramdaman na nag-isa. Laging bukas ang aking bahay sa sinumang nangangailangan ng isang tasangang tsaa, isang pag-usap, isang balikat na iyakan. Minsan ay naupo ako sa aking tumba-tumba sa beranda, tinitignan ang hardin na nilikha ko gamit ang aking sariling nga kamay, at iniisip ko ang mahabang paglalakbay na nagdala sa akin dito. Mula sa natatakot na batang babay, sa probinsya hanggang sa sirang babay, sa siyudad hanggang sa wakas ay maging. Ang taong ako ngayon napakaraming sakit sa daan, napakaraming madilim na gabi, napakaraming sandali na akala ko'y hindi ako makakaligtas hanggang sa paksikat ng araw, ngunit nakaligtas ako. Higit pa riyan, natutunan kong tunay na mabuhay na mamukatkat kahit sa mabatong lupa na ibinigay sa akin. At kapag nakikita ko ang aking apo na si Sofia na may mga pangarap sa law school at mga plano na tulungan ang ibang mga babae, alam kong ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa akin, na bawat maliit na gawa ang katapangan, kahit nahuli na, ay maaring magbago hindi lamang ng isang buhay, kundi nga susunod na henerasyon. Ngayong hapon, tumawag si Danilo para sabihing bibisita siya sa susunod na linggo. Dala si Sofia na gustong ipakita sa akin ang mga universidad na kanyang sinasaliksik para sa mga pagsusulit sa kolehiyo sa susunod na taon. Gagawa akong cinnamon coffee shake, ang kanyang paborito mula pa noong bata siya, at marahil isang espesyal na saa para pakalmahin ang pagkabalisa na alam kong nararamdaman niya sa mga mahahalagang desisyong ito. At ganon nagpapatuloy ang aking buhay. Araw-araw, panahon-panahon. Inaani ang matatamis na bunga na itinanim ko pagkatapos ngang maraming taon ng magabagyo. Hindi ito isang perpektong buhay. Walang buhay na perpekto, ngunit ito ay akin. Isang may ngaluha, may katapangan, may determinasyon ang isang babaeng isang araw ay nakpasya na karapat-dapat siya ang higit pa sa mabuhay. Karapat-dapat siyang mabuhay. Nga mahal, kayo na sumunod sa akin hanggang dito, na matiyagang nakinig sa kwento ang matandang ito, hayaan ninyong ibahagi ko ang aking natutunan sa mahabang paglalakbay na ito. Kung ang aking kwento ay umantik sa puso ang kahit isang tao na nabubuhay sa aking pinagdaanan, sulit na ito. Sa iyo na nakakulong sa isang abusadong relasyon, na gumigising araw-araw sa takot, na nagtatago ng mga marka sa makeup at ng sakit sa mapilit na ngiti, gusto kong sabihin na hindi ka nag-iisa. Ang nangyayari ay hindi normal. Hindi ito pag-ibig. Hindi mo ito kasalanan. Karapat-dapat kang respeto, pagmamahal, kalayaan. Karapat-dapat kang isang buhay na walang takot. Alam kong tila impossible umalis. Ang ngatani ka lang takot ay mas malakas kaysa sa anumang bakal na posas. Saan ako pupunta? Tanong mo sa iyong sarili. Paano ko susuportahan ang aking sarili at ang aking mga anak? Paano kung mahanap niya ako? Ito ang nga parehong tanong na nagpahirap sa akin sa loob ng maraming dekada. Ngunit pakinggan mo ang sasabihin ko. Mayroong daan palabas. Maaring hindi ito mabilis. Maaring hindi ito madali. Ngunit ito ay umiiral. Humingi ng tulong sa isang pinakakatiwalaang kaibigan, isang miyembro ng pamilya na hindi huhusga, mula sa mga organisasyon na umiral para sa mga babaeng tulad natin. Maliliit na hakbang. Isang araw sa isang pagkakataon.
Natutunan kong ang pag-survive ay isang anyo ngang paglaban, ngunit ang mabuhay ng mayos ang tunay na tagumpay. Ang aking kwento ay hindi tinukoy ng ginawa sa akin, kundi ngang pinili kong gawin sa panahong natitira sa akin. Umabot ng 55 taon para maunawaan kong ang aking boses, kahit nanginginig, ay may kapangyarihang wasakin ang mapader ng katahimikan. Ang iyong boses ay may kapangyarihang iyon din. Sa mga lalaking tinuruan na ang pagkalalaki ay kontrol, natutunan ng aking anak na si Danilo na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa kabaitan, hindi sa kalupitan. Sa mga pamilya at kapitbahay na umiwas ng tingin, huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang tulong na kamay. Nahintay akong nang gadekada para sa isa. Huwag hayaang mahintay ang ibang nga babae ng ganon katagal. At sa iyo, ang babaeng nakakaramdam na nakakulong, na iniisip na huli na, hindi kailanman huli na angkinin ang iyong sariling kwento. Hindi pa tapos ang iyong buhay. Ang pinakamagandang kabanata, ang isusulat mo mismo, ay naghihintay pa. Salamat sa pagiging narito at sa pakikinig sa aking kwento. Kung ang nga salitang ito ay may kahulugan sa iyo, mangyaring tulungan mo ako. Ibahagi agad ang video na ito sa kung saang lugar. Maaring may isang babay na kailangang marinig ito, na desperadong naghihintay ngang isang kamay na abot. Isang share lang mula sa iyo ay maring maging pagkakaiba sa pagitan ng isa pang araw na nawala sa pagdurusa at ng unang hakbang sa landas ng pagbawi sa kanyang sariling buhay, huwag mag-atubili. Bawat araw na lumilipas ay isa pang araw na may kailangang magtiis, at kung nakinig ka hanggang sa mahuling salitang ito, mangyaring iwanan mo sa akin ang salitang kalayaan sa mga komento. Isang salita na inabot ako nga, dekada nga kadiliman para lubusang maunawaan ang tunay na kahulugan nito. Ang iyong maliit na gawa ngayon ay maaring maging simula para sa isa pang babay, isang taong nadurusa tulad ng naranasan ko noon. Maraming salamat sa pakikinig sa taos-pusong kwento ng matandang ito. Binigyan ninyo ako ang isang napakahalagang regalo na hindi kailanman maagaw sa akin ni na Ricardo at ng aking mga anak. Ang kapangyarihan ngang pagiging napakinggan, ang halaga ng aking sariling kwentong buhay. Lubos akong nagpapasalamat para dun. Sa wakas, kung naantik ngang kwentong ito ang iyong puso, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito. Bawat isang subscription ay isang napakalaking mapakukunan ng motibasyon. Nagbibigay sa akin ng mas maraming lakas upang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito upang ang aming kwento ay may kalat sa mas marami pang kababayhan